Mm. Mm. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa ating morning devotion. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit. He who began a good work in you. Begun a good work in you. He who begun a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. If the struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, for the process is long and you're losing your song in the night, you can be sure that the Lord has His hands on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you. He who began a good work, He who began a good work in you. Yes, Lord, maraming salamat sa inyo, Diyos. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. If the struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, for the process is long and you're losing your song in the night, you can be sure that the Lord has His hands on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you. He who began a good work, He who began a good work in you. He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. He who started the work, He who started the work will be faithful to complete it in you. Minsan pa, He who started the work, He who started the work will be faithful
tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo. O Diyos, magandang umaga sa inyo. Patuloy niyo po kami samahan sa devotion na ito. O Diyos, ngayon pa lamang, O Diyos, hiningil na po kami ng katagumpayan sa gawain na ito, O Diyos. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Patuloy niyo din po samahan ng magsasalita, O Diyos. Maging ang salita niyo lamang ang mabahagi, O Diyos. Maraming salamat sa inyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawag ko na po si Pastora Nebo. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa umagang ito sapagkat ang araw na ito po ay pag-alaala po natin sa katagumpayan at katapatan po ng ating Panginoon sa kanyang gawain sa morning devotion po. Ngayon po ay ika-7 taon ng gawain na ito at alam po natin na ang morning devotion na ito po ay pinasimulan po sa atin ng Pastor Paul noong taong August 30, 2016. At hanggang sa ngayon po ay nagpapatuloy po ang katapatan ng ating Panginoon. At hindi po magiging dahilan sa anumang pagkakataon ang ating mga sitwasyon, ngunit magpapatuloy po ang katapatan ng Panginoon sa kanyang mga lingkod at sa kanyang gawain. Kaya salamat sa Panginoon, happy 7th anniversary po sa bawat isa na nakasama po namin mula nung simula hanggang sa mga oras na ito. Purihin po ang Panginoon sa kadakilaan niya sa lahat ng mga mensahe na naihayag dito po sa morning devotion ay nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil siya po ang nagkaloob ng mga mensaheng ito. At kung mamarapatin po ninyo, pwede po kayong magpatotoo sa inyong mga comment kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa inyong buhay sa pamamagitan po ng gawaing ito. Purihin po ang ating Panginoon. At salamat sa Diyos, gaya po ng inawit po natin kanina, ito na rin po yung ating talata na pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Filipos 1:6. Ang sulat po ni Pablo sa taga Filipos at basahin po natin sa Kapitulo 1, talatang 6. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Doon po sa ngayon lamang po nakapagpakinig ay ngayon po ay nagse-celebrate po tayo ng ika-7 taon ng anibersaryo po ng morning devotion. Purihin po ang Panginoon sa ginagawa at gagawin pa ng Panginoon sa gawain ito. Philippians chapter 1 verse 6. Sabi po dito ay natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Napaka ganda po ng salita ng Diyos na naihayag dito po sapagkat isang katibayan ito ng ating pananampalataya na hindi tayo dapat manghina o hindi tayo dapat tumalikod o hindi tayo dapat huminto dahil merong isang Diyos at ito ang ating Diyos na nagpasimula ng mabuting bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. At kaya po natin niyang patunayan, bawat isa sa atin merong ginawang mabuting bagay ang ating Panginoon. Kaya hanggang sa mga sandaling ito, ay naririto tayo na nagtitiwala, naglilingkod sa Panginoon at merong pag-asa na anuman yung pinasimulan na mabuting bagay sa atin ng Panginoon ay dadalhin niya sa katapusan hanggang sa makita natin ang ating Panginoon. At kung ang Panginoon
ang siyang nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay ay tiyak ang katapusan nito ay kaluwalhatian at karangalan sa ating Panginoon. At ito ay isang mabuting balita. What God has started, He will finish it. He will bring it to completion. Kaya nga, alam ko marami po tayong pinagdaraanan, marami po tayong pinanggalingan, may mga kasalukuyan tayong pinagdaraanan, at meron tayong mga alalahanin sa kinabukasan. Tama po ba? Meron tayong pinagdaanan, meron tayong pinagdaraanan, at meron din tayong mga alalahanin sa kinabukasan. Tiyak na po ang tugon ng ating Panginoon. Dahil siya na nagpasimula ng mabuting bagay, siya rin doon sa proseso habang pinagdaraanan natin yung ating paglilingkod na ito, may katiyakan na sinasabi ang ating Panginoon. He will bring it to completion in His faithfulness. Hindi dahil sa kabutihan natin, hindi dahil sa nagagawa natin, hindi dahil sa lakas na kung anong meron tayo, but in His faithfulness, it will bring it to completion. Kaya napakabuting bagay po na tayo ay pumanatag sa Panginoon, maglingkod ng may buong katapangan, kagalakan at kapayapaan dahil alam natin na siya na nagpasimula ng mabuting bagay ay siya rin ang gaganap nito sa katapusan ng may buong katapatan. Kaya salamat sa Panginoon nung nagpapasimula po ang gawain ng morning devotion ay nakita ko po ang mga pasimula nito kay Pastor Paul. Hindi po naging madali dahil yung bawat umaga, lalo na kung galing ang Pastor Paul sa mga pagmimisyon, may kapaguran, at batid po yan ng lahat. Pagka po tayo may kapaguran, parang mahirap po bumangon ng maaga. Actually, yung 5:30 po ay hindi na ganoong kaaga para katagpuin natin ang ating Panginoon. May mas maaga pa pong oras na magandang makatagpo ang ating Panginoon. Ngunit naiset po yung oras na ito at salamat sa Panginoon. Ito po ay pinasimulan ng ating Pastor Paul doon po sa Door of Faith Taliao sa kadahilanan na gusto po naming makasama araw-araw yung mga pioneering members po. Ngunit dahil ang karamihan po ay nasa trabaho o naghahanda papunta sa trabaho, kaya ito po yung ibinigay ng Panginoon na hakbang o direksyon na sa araw-araw ay makasama po namin sila sa morning devotion. At ang totoo po ay ito po ay pinasimulan para nga po sa mga kamanggagawa namin at kapatid sa Door of Faith Taliao. At hanggang sa nabuksan na po ito sa karamihan. Kaya salamat sa Panginoon, hindi po kalugihan na nagpasimula ng mahirap dahil nakita po natin na ito po ay nagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Ngayon po ay tingnan po natin yung magandang pinasimulan sa atin ng ating Panginoon. Marami po tayo ngayon mga kondisyon sa mundong ito. Maraming kaguluhan, mga kahirapan, at lahat na ng mga bagay na makapagdudulot sa atin ng panghihina. Maging sa personal nating mga buhay. Marami tayong mga bagay na pinagdaraanan, mga sitwasyon na talagang magiging dahilan upang tayo ay maging mahina. Ngunit hindi po ito ang huli. This is not the end of our story. Tandaan po natin pagka po tayo ay dumarating sa mga sitwasyon, maliit man, malaki, o gahigante, yung mga sitwasyon natin. This is not the end of our story. May pinasimulan ang ating Panginoon sa atin na mabuting bagay, and until now, ay nandito tayo sa proseso na kung saan ay humaharap tayo sa mga maraming pagsubok, maraming pagtatalaga, paglilingkod sa Panginoon, at tinitignan natin yung kinabukasan.
tinatanaw natin yung kinabukasan, na doon sa dulo, na pagka tayo ay nakita na natin ang mukhaan ng ating Panginoon, yung kadakilaan ng Diyos ay maihahayag. Kaya, salamat sa Panginoon, walang kadahilanan upang ang isang anak ng Diyos, upang ang isang lingkod ng Diyos ay lubusan na malugmok, lubusan na manghina, dahil merong mabuting bagay na pinasimulan sa atin ng Panginoon. And we have to cherish that. We have to treasure that. Yung kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung mabuting bagay, yung pag-asa ng buhay natin na ibinigay sa atin ng Panginoon. And in the process, ginagampanan ng Panginoon ng may buong katapatan upang tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at hindi tumalikod, hindi manghina. At doon sa dulo, makita natin ang kadakilaan at kalwalatian ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, gaano natin kilala ang ating Panginoon. At salamat sa Diyos, nagpapahayag ang ating Panginoon sa bawat ay bahagi ng ating buhay. May revelasyon o may pagpapahayag tungkol sa Panginoon. Nung tayo ay lugmok sa kasalanan, nagpahayag ang ating Panginoon na siya ang ating kaligtasan. Iniligtas niya tayo doon sa karumihan. Inihango niya tayo doon sa kadiliman. Patungo sa liwanag. At ngayon, nandito tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maraming kapahayagan ng katangian ng ating Panginoon ang inihahayag niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At naniniwala po ako na siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa atin. Siya na nagpasimula. Hindi niya po tayo iiwanan na nakahang. Okay, eto, bahala ka na. No. May pangako na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At salamat sa Diyos dahil hindi siya nagkulang. Nanatili ang kanyang mga katangian. And all these characters o characteristics ng ating Panginoon ay naihahayag po yan sa ating buhay. Kung tayo ay nasa karamdaman, tiyak, because He is our great healer. At in the process, doon sa proseso ng ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon, pinapahayag ng Diyos ang kanyang kabutihan at ang kanyang katangian. Kaya sa Diyos, magagawa niya ang lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. Ganon din tayo. Kaya nating magawa ang lahat ng bagay sa tulong ng ating Panginoon. And in the process, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo pagkukulangin ng ating Diyos. God is not finished yet. Hindi pa po tapos ang ating Panginoon. Kung sa tingin ninyo dumating yung mga sitwasyon sa inyong buhay, sa tingin natin merong dumating sa atin na pangyayari na akala natin tapos na, wala nang pag-asa ang aking buhay. Dumating na yung pinakamalaking dagok sa buhay ko. Hindi po. This is not the end. But this will be the start para makita natin muli yung kabutihan at katapatan ng ating Panginoon hanggang sa makita natin the fullness, yung kadakilaan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. It is God who brought us to salvation. Alam natin po yun. Yun yung isa. Yung the ultimate good work. Mabuting bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon. And God will finish the good work that He started on us. Sabi po sa Griego, sa kahulugan nito, sabi po doon ay fully persuaded. Talagang alam mo sa sarili natin, alam ng Panginoon
Alam din ng Panginoon na siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa atin. Tinitiyak ng ating Panginoon at tinitiyak ng kanyang lingkod na lahat ng mabuting pinasimulan na mabuting bagay na pinasimulan sa atin ng Panginoon, ito ay hindi matatapos nang wala lang. Talagang patungo ito sa katagumpayan. Patungo ito sa kadakilaan, kalwalhatian ng ating Panginoon. At sabi po sa Salmo 138 verse 8, Salmo 138. Dali lamang po. Verse 8, sabi po dyan, tutuparin nyo, Panginoon, ang inyong mga pangako sa akin. Ang pag-ibig nyo ay walang hanggan, huwag nyong pabayaan ang gawa ng inyong kamay. Tutuparin nyo, Panginoon. Malinaw po na nakasaad sa kanyang mga salita, tutuparin ng ating Panginoon. Kaya anuman yung pangako na pinangahawakan natin mula sa ating Panginoon, hindi po ito mawawalan ng kabuluhan. Kaya tiyak, sabi po doon sa binasa natin, being confident. Sabi sa Tagalog, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain. Kasama doon sa mabuting gawain na tinitiyak ay yung mga pangako ng ating Panginoon. Kaya wala po talagang kadahilanan para sa bawat isa sa atin na tayo ay huminto, tumalikod, manghina. Yes, totoo po yan. Merong mga panghihina, merong pagkalugmok, pero hindi ito magiging dahilan dahil tapat po ang ating Panginoon. At kilala natin ang ating mga sarili. Alam din ng Panginoon, nakikita niya lahat ng bahagi ng ating buhay, nakaraan, pangkasalukuyan at hinaharap. Tiyak na po na nakita yon ng ating Panginoon. Kaya't wag po tayong mag-alala. Wag po tayong mabalisa. At alam ko merong mga alalahanin ang bawat isa sa atin. Merong kabigatan, may mga sitwasyon. At pati po ako ay pinalalakas ng ating Panginoon ng mula sa kanyang mga salita. Kahapon po, habang ako po ay nasa biyahe, ay humingi po ako ng mensahe sa Panginoon para sa araw na ito. At salamat sa Panginoon dahil nakita natin ng katapatan ng Panginoon kahit kailanman ay hindi nanghina, kahit kailanman ay hindi nagkulang. Kahit walang kadahilanan para sa bawat isa sa atin dahil may katiyakan sa Panginoon. May katiyakan na anumang pinasimulan na bagay ng ating Panginoon ay tatapusin ng Diyos ng may buong katapatan. Tutuparin niyo, Panginoon, at alam natin po yan. Dahil ang Panginoon natin yung talagang the best na nangangako. Dahil alam natin ng lahat ng pangako ng ating Panginoon ay may katuparan. Ang pag-ibig nyo ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. God is working in us every day. Araw-araw po yan. We are in the process. At salamat sa proseso na pinagdaraanan natin, kasama natin ang ating Panginoon. Taglay natin na nararanasan natin ang kanyang katapatan. At God has good work for us to do. Has a purpose. Meron siyang layunin. Ano yung nangyari sa buhay mo kahapon, ngayon, o mangyayari sa kinabukasan? May layunin po ang Panginoon. Maganda man yan, pangit man yan, nakakainis o alam ng Panginoon. Tiyak na po yan. Alam ng Panginoon ang lahat. Kaya doon po tayo manindigan. Doon po tayo din sumandig. Ngayon, papaano po makukumpleto? How to complete? How our God complete it in us? Una,
We were all justified. Katulad din po nung nabanggit ko kanina. It is one of the things paano nako-complete yung purpose ng ating Panginoon sa ating buhay. We are all justified. Justification is the declaration of our righteousness before God. At siya po yung gumawa niyan sa atin. It is not our works. Ang Diyos po ang gumawa niyan po sa atin. So that is a part of the completion that He would like to do for us. Yung being justified. At sabi po sa Roma 5:1, 3 bagay na lamang po ang nais kong banggitin bago po tayo matapos. Sabi po dyan, kaya ngayon itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. And this is part of the completion that the complete work of our God sa atin. We are all justified. Tapos na. We are all declared righteous before God because of what He did. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Tayo'y makasalanan at ibinigay niya ang kanyang buhay. Iniligtas niya po tayo. Kaya yung kasalanan ay naalis sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ano pa po? How to complete this work? Being sanctified. Unang Thessalonians, 1 Thessalonians 5:23. Being sanctified at dahil naririto po tayo sa proseso, dali lamang po. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang spirito, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kasama natin ang Panginoon dun sa proseso na habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, He is sanctifying us. Sanctified. Ito po yung part of the completion that God is gusto niyang gawin sa ating buhay. Being sanctified. Siya po yung magiging dahilan. Siya po yung kikilos. Hindi po tayo mas malilinis o hindi po tayo dadaan doon sa kabanalan dahil sa mga ginagawa po natin. Ano po dyan? Siya po mismo. Kayong lubos, pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya. Hindi po sinabing kikilos tayo para tayo ay maging karapat-dapat sa Panginoon. He has His part. He has done His part and He is doing His part. At meron din po tayong bahagi, yung makiisa po tayo sa layunin ng ating Panginoon. Pinagiging banal tayo ng Panginoon at ang kapangyarihan ay galing sa ating Panginoon. Ngunit tayo bilang mga anak ng Diyos, meron tayong bahagi na tayuan din natin yung ating pananampalataya upang tayo ay makakilos ng may kabanalan, magampanan natin yung ating gawain ng may buong kabanalan. At ito ay may pangako, sabi diyan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At habang naririto po tayo, ay pinagiging banal tayo ng ating Panginoon. We are in the process. At yung mga sitwasyon natin ay bahagi upang hindi tayo tumalikod sa Panginoon, kundi magpadalisay ng ating puso. Magpadalisay ng ating pananampalataya. Tanggapin natin yung hamon ng ating paglilingkod
para sa pagdadalisay ng ating puso, pagdadalisay ng ating pananampalataya. And the present, ito po, yung past natin, we are all justified. And in our present, we are being sanctified in all our ways. Habang tayo'y naglilingkod sa Panginoon, tinutulungan tayo ng Panginoon. At tanggapin po natin yung mga hamon natin sa buhay na magpapadalisay ng ating puso, na magpapatuwid ng ating kaisipan, na magpapatuwid, magpapababa ng ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. And at the end, the last, how to complete this is being glorified. To be perfect. To be perfect. And this will be our future. To be perfect in holiness forever. Saan po natin sa Romans 8, Roma 8. Sa verse 29. Romans 8:29. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos nung una pa, ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Sa English po, and those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Yung kadakilaan, yung kalwalhatian ay tatanggapin natin dahil sa ating Panginoon. And that will be the part of the completion. Yung makita natin ang ating Panginoon, sabi po doon sa binasa natin sa until the day of Christ Jesus, and we will all be glorified. This will be our future. Ito po ang ating hinaharap. Kaya wag po tayong manghina anumang pinagdaraanan natin ngayon. We are all justified, and that is part of the completion, the complete work that God is designed for us. And right now, in our present, pinapaging banal tayo ng Panginoon through the process. Yung mga prosesong ginagawa sa ating ng ating Panginoon. And in the future, we are all be glorified. Dahil sa kalwalhatian at kadakilaan ng ating Panginoon. At dun sa mga sumusunod pang talata, dito po sa Roma 8, ay napakabuti po ng ating Panginoon, yung dakilang pag-ibig. Sabi po dito, sa mga huling talata, simulan ko na po sa 35. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan, gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming mga buhay, para kaming mga tupang kakatayin. Pero, kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating mapagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Maraming mga pagsubok. Nakalatag na yung mga kadahilanan. Pero dahil sa dakilang pag-ibig, walang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Ito yung pinakapatunay na yung mabuting ginawa o pinasimulan sa atin ng Panginoon ay matatapos yan sa katapatan ng ating Panginoon. Patunay yan dahil sabi dito, walang makapaghihiwalay sa lahat ng nabanggit po kanina. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo.
Ituloy ko po sa 38. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang spirito, ang kasalukuyang panahon, ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas, ang mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay na sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala po. Ano po yung sitwasyon natin ngayon? Hindi po ito ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kaya nga pinatunayan ng Panginoon, yung kanyang pinasimulan ay tatapusin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, sa kanyang katapatan. Sa kanyang katapatan, He who began a good work in us will be faithful to complete it until the day of Christ Jesus. Kaya, mga kapatid, dinahamon ko po ang bawat isa sa atin. Anong sitwasyon meron tayo ngayon? Huwag po tayong mag-alala. May katiyakan sa Panginoon. May katiyakan ang lahat ng bagay na ito ay darating sa kaluwalhatian sa piling ng ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Laging inaawit ng ating Pastor Paul pagka siya ay nasa mahirap na sitwasyon. Yung tungkol sa langit. Nakikita niya yung kaluwalhatian at kadakilaan ng ating Panginoon. It cannot compare. Hindi po ito kayang maikumpara sa buhay ng bawat isa sa atin. Pagka tayo'y nagtagumpay, at tagumpay nga tayo sa Panginoon. Ang ginin po natin yan. Kaya salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos sa kanyang katapatan. Siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa bawat isa sa atin. Siya rin naman ang magdadala nito sa katapusan. Dahil natitiyak ng ating Panginoon. Minsan pa po nais kong basahin ang salitang ito. Being confident of this, that He who began a good work in you, in us, will carry. Nandun po tayo ngayon sa hawak-hawak tayo ng Panginoon. At isang mabuting bagay na ang kamay ng Diyos ay hawak-hawak po tayo. Nasa pag-iingat po tayo ng Panginoon habang dumadaan tayo dun sa mga proseso. At hanggang sa makita natin yung completion ng buhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa gawain na ito na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Naniniwala ako na nagpasimula ng mabuting bagay ang Panginoon din sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging sa gawain na ito hanggang sa ngayon ay nakikita natin na maraming mga panalangin ang tinutugon, maraming mga kaluluwa na naaabot ng kanyang mga salita, maraming mga panalangin o mga katanungan ang nasasagot kapag tayo nakikinig, maraming panghihina na pinalakas ng ating Panginoon, maraming pangangailangan na kinatagpo ng ating Panginoon, at naniniwala ako, binibiyayaan tayo ng Panginoon sa gawaing ito, itong morning devotion. Salamat sa Panginoon, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil mula noong napasimulan ito hanggang sa kasalukuyan ay kasama natin ang ating Panginoon, ang katapatan niya, ang ating nararanasan, at naniniwala ako sa kalooban ng Panginoon, ito'y magpapatuloy at magpapatuloy pa na magpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Awitin nga po natin minsan pa yung awit na inawit kanina, He who began a good work. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
good work in you. We'll be faithful. Hallelujah. We'll be faithful to complete it. He is faithful. Hallelujah. We'll be faithful to complete it. He who started the work, He who started the work will be faithful to complete it. if the struggle you're facing, If the struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, for the process is long and you're losing your song in the night, you can be sure that the Lord has His hands on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. He who began a good work, He who began a good work in you. hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Kayo na nagpasimula ng mabuting bagay sa amin. Sa buo ninyong katapatan, O Diyos. Kayo rin, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa makita namin, Panginoon, ang inyong mukha, Panginoon. Hanggang sa makita namin kayo, makasama namin kayo, O Diyos. Tanggapin namin, Panginoon, ang kalwalhatian, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. He'll be faithful to complete it in us, O Lord. Kayo po yan, Panginoon. Kayo po yan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang panibagong hamon ng paglilingkod sa inyo. Dahil alam namin kayo'y Diyos na mabuti, kayo'y Diyos na tapat, kayo'y Diyos na karapat-dapat paglingkuran sa lahat ng sitwasyon. Hindi kayo nagkulang, Panginoon. Hindi kayo nanghihina, Panginoon. Hallelujah. Kaya't naririto kami, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos. Patuloy na humakbang sa pananampalataya. Patuloy na maniwala na hawak ninyo ang aming mga buhay, Panginoon. At taglay namin, O Diyos, ang katagumpayan, Panginoon. Dahil kayo, Panginoon, ay kasama namin. Katapatan ninyo, O Diyos, ay patuloy naming nararanasan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa 7 taon ng inyong katapatan sa gawain na ito, sa morning devotion, Panginoon, na pinasimulan ng inyong lingkod, Panginoon, at hanggang sa ngayon, sa buo ninyong katapatan, sa biyaya at habag na ipinagkakaloob nyo sa inyong mga lingkod na ginagamit sa pagpapahayag ng inyong mga salita. Lord, pinagpapala ko po lahat ng mga pastoran, mga manggagawa, Panginoon, at kapatid namin na naging bahagi at magiging bahagi pa ng gawaing ito, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Patuloy na kapahayagan, O Diyos, ang igawad po ninyo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po sa pagpapalang ito na pinagkatiwalaan niyo po kami ng gawaing ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin ang katagumpayan, Panginoon. Purihin ang inyong dakilang pangalan, O Diyos. Salamat po sa inyong lahat ng pagdakila, pagluwalhati at papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Once again po, happy 7th anniversary po ng morning devotion sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Kung nais niyo pong magpahayag ng inyong mga testimony sa ginawa ng Panginoon, ayun po, dahil po sa gawain ito ay malaya po tayong mag-testify sa inyong mga comment o sa inyong mga messages. Kaya salamat po sa Panginoon. Kagalakan po namin na makasama po kayo tuwing umaga
na nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at nagbibigay kapurihan sa ating Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless po sa bawat isa. Happy 7th anniversary po. God bless po.